At nailibing na ang labi ni Hernanes Sensil ang kasama ni Emerson Lozano nang mawala ito noong nakarang Miyerkules. Pero kahapon ay nakausap ng Net25 News Team ang pamilya Sensil at tulad ng pamilya ni Lozano, sigaw ng pamilya Sensil na mabigyan ng katarungan ang nangyari kay Hernani. Tutukan yan o ng ulat na ito ni Eden Suarez. No, hindi ko matanggap. Tuti, ano ang magawa? Hustisyang isinisigaw ng pamilya Sensil sa sinapit ng kanilang kaanak na si Hernani Sensil, ang unang napaulat na driver ng pinaslang na car dealer na si Emerson Lozano. Si Sensil ang kasama ni Lozano nang makipagkita ito sa mga nagpanggap na buyer para i-test drive ang ibinibenta niyang 2008 Kia Carnival noong Enero 12. Natagpuan ang sunog na bangkay ni Sensil sa Tarlac noong Enero 13. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad, may tama rin ng bala ang ulo nito. Hiling ng mga magulang ni Sensil, sana raw ay mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanilang anak. Ngunit dahil wala naman daw silang pera ay ipagpapasa Diyos na lang daw nila ang gumawa ng brutal na pagpatay kay Hernani. 10 taon na hindi kami nakita. Oo, patay pa. Kaya hindi pa makita kanyang mukha. Dalo pala kasakit. Ang sakit-sakit. Tubong Iloilo ang pamilya Sensil. Nito lamang Martes nakaluwas sa Maynila si Aling Patricia at ang kanyang asawang si Mang Ernesto. Kahit noong nakaraang Huwebes pa nila nalaman ang sinapit ng anak. Wala raw kasi silang panggastos paluwas at kinailangan pa munang makigapas para makaipon ng pamasahe. Problema pa nila ngayon kung saan kukunin ang pamasahe pabalik sa Iloilo. Tumanggi namang humarap sa kamerang may bahay ni Hernani na si Evelyn. Hanggang ngayon tahimik pa rin siya at hindi kumikibo. Pero ang mga naulilang anak ni Hernani na sina Ernaline Jane, Ken Daryl at Queen Angela na pawang nasa murang gulang ay tila tanggap na wala na ang kanilang ama. Siya pa rin yun. Kahit wala siyang mukha, itutulungan ko si mama. Aalagaan ko yung mga kapatid ko. Isang mabait na anak kong ilarawan ni Aling Patricia si Hernani na kung tawagin niya ay Nani. Kwento sa amin ni Aling Patricia, hindi driver kundi timekeeper sa kumpanya ni Emerson Lozano si Nani. Naging malapitan niya si Nani sa kanyang boss na si Emerson kaya't pinagkakatiwalaan din ito sa ibang bagay maliban pa sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat si Aling Patricia sa pamilya Lozano na anya siyang sumasagot sa lahat ng gastos sa burol ni Nani. Para sa iBalita Weekend Report, ako si Eden Suarez. At nasa linya po ngayon natin si Senator Gringo Nasan at magandang gabi po, Senator. Magandang gabi, Ellie, at maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Opo, at tuloy na ho ba at kailan po itinakda ito hong pagdinig ng Senado? Kaugnay po ng sunod-sunod na krimen, partikular po yung carnapping at carjacking dito po sa ating bansa? Tama yan, Ellie, dahil nga naalarma yung buong Senado, no? Magdadaos tayo ng hearing sa Miyerkules, sa darating na Miyerkules, alas 10 ng umaga, para humingi ng ulat galing sa Philippine National Police, sa DILG, sa mga ibang law enforcement agencies na inatasan para lunasan itong sunod-sunod na serye ng karumal-lumal na mga krimen, no? At matapos niyan, malalaman natin kung ito pala, Ellie, ang una sa serye ng mga hearing dahil gusto nating malaman kung ang may pagkukulang ay yung batas natin, kailangan dagdagan ng ngipin, yung implementasyon o kaya yung mga nagpapatupad na ahensya o lahat ng ito, no? At malalaman natin yan sa darating na mga araw. Opo, Senator, at magandang pagkakataon to dahil sa may panawagan din po ang PNP Highway Patrol na kung sakasakali gawing hong non-bailable, hindi ho pwede magpiyansa yung mga may kaso ho ng carnapping o carjacking? Pakikinggan natin lahat ng mungkahi nila, Kaeli, no? Dahil hindi simpleng issue ito ng pagpapatupad ng batas. Maraming aspeto ito. At titingnan din natin kung paano natin mapoproteksyonan hindi lamang yung mga car dealers, no? Yung mga negosyante na nagbebenta ng mga kotse, kundi yung mga pangkaraniwang mamayan. Kanina narinig ko yung ulat tungkol kay Hernani Sensil at ito ay simpleng driver lamang at katiwala, nadawit pa.
At hindi natin ito pinag-uukulan ng pansin dahil sa mga prominenteng pamilya ito, kundi mahirap itong laganap ang krimen na ganito. No? Hindi lang binabawian ng buhay yung mga biktima, kundi sinusunog at minumutilate pa. At may mga indikasyon sa paunang report ng Philippine National Police na parang tinorture ito, Kyle. So, pakikinggan natin yung mga mungkahi nila para mapag-aralang mabuti at magawa ng lunas ito sa lalong madaling panahon. Opo, so Senator, dito po sa pagdinig ay tutukuyin at hihimayin din po ba yung mga proseso o ginagawa hong operasyon ng ating PNP? Dahil sa may mga report ho na tukoy din ho nila yung mga grupo ng mga kidnappers na nag-ooperate sa Central Luzon, dito po sa Metro Manila o sa Timog Catalagalugan. Pero bakit hinintay pa ho na lumala at hindi kaagad pinag-aaresto ito hong mga kidnappers na ito, Senator? Actually, Kaeli, ang unang report ni Director General Raul Bacalso ay natanggap ng inyong komite sa Senado noong ika-5 ng Enero, nung magsimula ito. Kaya hindi po natin masasabi, hindi naman natin dinidepensahan ang lubusan yung kapulisan natin, pero hindi totoo yung wala silang ginagawa. No? Dahil ang ugat nito, yung unang issue na lumabas na maraming pulis, may mga ilang pulis pala, hindi naman marami, no? May ilang pulis na kasangkot sa krimen, kasama na dyan yung illegal na gamot o droga, no? So pagsasama-samahin natin itong issue ito at tatanggap tayo ng update, ulat nila, parang situation report at malalaman natin, mag-uulat sila, hindi lamang sa ating komite sa Senado, kundi sa taong bayan. Para Apo, naman na umakyat ng konti yung kumpiyansa at mabawasan yung pangamba. Opo. Senator, dito ho ay kakaiba na ho talaga ngayon, no, yung mga kriminal dahil sa masabi natin, dati ho kapag kinarjack ho o inagaw yung sasakyan, ay pinapalabas ho yung driver o kung sino man may-ari ng sasakyan. Pero ngayon ho, kakaiba eh. Dinadala, binabaril, pinapatay. Ngayon ho, matindi ho, sinunog pa. So, may posibilidad ho ba na nakadroga ito hong mga kriminal na ito? Kasi ito po ay parang mas masahol pa ho sa hayop o halimaw yung kanilang ginawang krimen. Actually, Kaeli, tama po yan. No? Napakaraming aspeto ito. Pero sa isang banda naman, ayaw nating madaliin ito ng kapulisan natin. Baka magkamali. Alam nyo yung ma-pressure sila ng gusto at magpresenta na lang kung sinong suspect at magkamali. Dahil bawat buhay ho na nasasawi dito ay talagang napakahalaga, no? Pero ayaw din na naman natin na isakripisyo yung proseso. Pangalawa po, Kaeli, itong tama yung sabi mo, no? Parang karumal-dumal ito at hindi na lang pinapakawalan at kunin na lang yung sakyan, kundi pinapatay at tinotorture. So, ang dating sa ating kapulisan ay hinahamon tayo. Hindi lamang yung pulis ang hinahamon, kundi hinahamon yung lipunan natin. Na para bang, eto kami mga kriminal, kaya namin gawin ito. Abe, wala kayong magagawa sa amin. So, kailangan po talaga pagtulungan natin ito lahat. Opo. Senator, sa ganito po mga kaso ay malaki ang papel ho ng mga investigador. Pero ako po, bilang isang mamayan, ay parang nangangamba rin po dahil sa mismo ang PNP ay umamin na 10 ho, no? O 8 sa 10 na mga investigador, wala hong sapat na kasanayan yung wala hong training, sapat na training sa pag-iimbestiga. So kahit na mga kriminal ho, matitindi ho mga ginawa, kung hindi ho sapat yung pag-iimbestiga, baka matalo rin ho tayo sa kaso. Opo, totoo po yan. At kasama na rin yan sa tatalakayin natin. Hindi lang po yan, no? Hindi lamang yung kwalifikasyon o training ng mga kapulisan natin na tama. At least inamin nung kapulisan natin na 8 sa 10 pulis, may pagkukulang sa pag-imbestiga. Hindi lamang po yan, Kaeli, no, sa mga tagapakinig natin. Yung suporta para sa kapulisan natin, pag-aaralan din natin yan dahil gustuhin man nilang magpatrolya sa lahat ng mga liblib na lugar, lalo na yung mga lansangan na walang tao, kuminsan walang ilaw, no? Kuminsan nagrereklamo sila na kulang sa gasolina. Ngayon po, kuminsan naman pag tinutugis nila yung mga hold-upper o carnapper, kuminsan yung komunikasyon nila na hindi makontakt yung headquarters o yung ibang unit para maharang. So, lahat po ng aspetong ito ay pag-aaralan natin. Kaya sabi ko nga po, Kaeli, ay isa lamang ito sa ito ang unang hearing sa serye ng sunod-sunod na hearing na gagawin natin. Samantalang sinasabi naman natin sa kapulisan natin at ibang law enforcement agencies na kailangan malunasan kagad ito dahil priority po ito para sa Senado. Opo, Senator Ronasan, meron ho bang posibilidad na
ikabit ho rito yung issue ho ng destabilisasyon kasi lumulutang din ho yung anggulong ito. Alam nyo, Kaeli, dapat po sa ganung aspeto, ayaw natin bahira na naman ito ng politika, no? Pwedeng talakayin yan, pero kailangan matibay ang pruweba, ang informasyon natin, o ang ebidensya, para mapatunayan na kasama ito sa isang effort sa destabilisasyon. Dahil, alam nyo po, sa dami ng aspeto, itong binabanggit natin, pinag-uusapan natin, pag idinagdag pa natin yung anggulong destabilisasyon, mas masalimuot po ito at mas complicated po ito. So, sasabihin natin, may posibilidad ba, itatanong natin sa Miyerkules, may posibilidad ba na ito ay destabilisasyon? At hihingi tayo ng prangkang sagot galing sa mga ahensya na iniimbita natin. Apo. Dito ho sa gagawin niyo hong pagdinig, pwede na rin siguro ho, Senator, na idugtong dito yung mga panukalang ibalik yung parusang kamatayan at dahil sa ito ho ang nagiging ugat ngayon ng debate dahil dito po sa mga nangyari karumal-dumal na krimen. Actually, Kaeli, pinag-usapan din yan ng ating mga senador at ang paunang utos ng Senate President natin ay ihiwalay ang issue ng death penalty dahil masalimutin po yan. No? Dahil isa lang po ang kondisyon natin. Kung magdesisyon ang Kongreso na ibalik yan, kailangan kumbinsido tayong lahat sa isang malawak na debate na ito ay makakatulong para maging deterrent o sugpuin mga ganitong uring krimen. So, hinihiwalay ho natin ang issue niya at magiging kasama natin dyan yung committee ni Senator Chis Escudero, yung Committee on Justice and Human Rights, para malaman natin yung aspeto dyan na may kinalaman sa pagbabalik, posibleng pagbabalik ng death penalty. Okay, Senator, maaaring yung ilan hong sektor ay desperado ho at dismayado sa mga pangyayaring ito. May mga panukalan na parang muling ibalik ho o mapasa ilalim ang PNP sa AFP dahil sa yung mga sundalo yung AFP mas disiplinado. Ano pong masasabi niyo rito, Senator? Actually, tama ka dyan, Kaeli. In fact, kasama ito sa mga tinalakay ng mga senador sa pamumuno ni Senator Enrile nung nakaraang meeting namin. No? Sinabi na mukhang matagal ng problema ito. Baka pwedeng ibalik natin sa dati. Nung maalala po ninyo, nung Philippine Constabulary Integrated National Police, meron tayong national na police na kasama sa Sandatang Lakas para pagkailangan ng pambansang responde dito, kasama yung buong Sandatang Lakas at meron tayong mga local police sa pangangasiwa ng local government units natin. So, pinag-aaralan po yan at magkakaroon po ng desisyon yan sa tamang panahon. Okay, maraming salamat po, Senator. Maraming salamat po, Kaeli. Mabuhay po kayo at magandang gabi po. Yan po si Senator Gringo Nasan, ang Chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs. At sa pababalik po ay pasadahan natin muli ang mainit na kaganapan sa linggong ito na nagdaan. At samantala mga kasama ay makakausap din po natin mamaya live dito po sa studio si PNP Highway Patrol Group Spokesman Senior Superintendent Edwin Butacan. Alamin natin ho sa kanya yung pinakahuling impormasyon sa Lozano Evangelista Kidnap Slay cases at wag na wag ho kayong maglilipat ng channel. Dito lang po yan sa iBalita Weekend Report.